Isa na namang araw, isa na namang insidente ng Allah Akbar sa Europa. Sa totoo lang, hindi lang ito basta karaniwang insidente. Dalawa pang insidente ng Allah Akbar sa Europa. Palagi kong sinasabi, alam mo, kapag tinanong mo ang mga Muslim, bakit kayo sumisigaw at sumisigaw ng Allah Akbar? At bakit wala kayo respeto sa mga hindi Muslim? Dahil kami ay traumatized. Sige, traumatized kami sa salitang ito, Allah Akbar. Bakit ganito ang asal ng mga Muslim? Itaas ang tinig ng Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Natrauma kami dahil walang mabuting nangyayari pagkatapos ng sigaw na yon. Kapag tinanong namin sila, sinasabi nilang Allahu Akbar, na ibig sabihin ay dakila ang Diyos. Hindi Diyos ng iba, kundi ang Diyos mo. Pasensya na, hindi siya ganun kadakila kasi itong nangyari pagkatapos. Tingnan mo. Tingnan mo ito. Apat ang nasaksak ng isang lalaking may kutsilyo, sumisigaw, hindi Hallelujah, hindi Hare Krishna, Jai Shri Ram, kundi, o hindi man lang sinasabi, dakila ang Diyos. Uy, dakila ang Diyos. Dakila ang Diyos, Hallelujah. Loko. Wala namang gumagawa niyan. Pero sumigaw siya ng Allahu Akbar sa istasyon ng tren sa Switzerland, sa harap ng mga takot na bata. Ilang teroristang pag-atake pa ba ang kailangan nating tiisin bago natin ideklara ang Islamismo? Siguro magsimula tayo sa Islamismo, hindi sa Islam. Siguro dapat magsimula tayo sa Islamismo dahil sinusubukan nating pag-ibahin ang dalawa. May espiritual na bahagi, sige, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Sige, hindi mo talaga pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Ang Islam ay likas na may kinalaman sa politika. Pero sabihin na lang natin na gusto nating gumawa ng pagkakaiba dahil gusto nating maging magaan ang pakiramdam natin tungkol sa sarili natin. Ayaw nating isantabi ang isang grupo. Kaya sabihin natin, Islam, relihiyon. Islamismo, doktrinang pampulitika. Kailangan nating pagbawal yon dahil ang taong ito ay Islamista/jihadista. Sumigaw siya ng Allahu Akbar, ang Diyos ay dakila. Sinasabing wala raw ibig sabihin yon. Pero bakit may mga sumasabog pagkatapos noon? Bakit may mga taong sumasagasaan ng tao habang sumisigaw ng Allahu Akbar? Bakit may mga taong nananaksak pagkatapos sumigaw ng Allahu Akbar? Bakit? Bakit? Gusto kong malaman. Totoong gusto kong malaman. May Muslim bang makakasagot dyan? Dahil lang ito sa Islamophobia, Gaza, Kashmir at Chechnya. Alam mo na. Hindi nila aminin ang pagkakamali nila. Alam mo? At hindi lang yon. Poof! Dagdag pa, ang teroristang sumaksak sa 3 tao ngayon, malapit sa istasyon ng tren sa Winterthur, Switzerland. Dating tinawag na paraiso sa lupa ang Switzerland. Napakaganda raw pero hindi ko pa napuntahan. Narinig ko ring mas maganda ang kalagayan nito kaysa karamihan ng bansa sa Europa. Hindi ito ganung binabaha ng mga migrante mula sa Third World at mga Islamista kumpara sa ibang mga bansa sa Europa. Tingnan mo ito. May Swiss citizenship na siya mula pa noong 2009, halos 2 dekada na. Siguro mas matagal pa siyang naninirahan doon. Halos 2 dekada na. May Swiss citizenship siya at minamanmanan na siya ng pulis mula pa noong 2015 Diyos ko dahil sa pagsuporta sa ISIS. Ito ang tinatawag nilang suicidal empathy. Alam mong delikado siya sa publiko, pero wala kang magawa. Mamamaya na siya ngayon, wala na tayong magagawa. Kailangan na lang nating magtiis sa kanila. Hindi totoo yan. Ipa-deport nyo na sila. I-deport. Mayo 25, nagsalita siya ng walang saysay sa presinto at dinala sa pasilidad na psikayatriko. Mayo 26, tumakas siya roon. Diyos ko, gumaganda pa lalo ang kwento. May 27, nagpa siyang isang doktor na hindi siya banta sa iba. Diyos ko, pati mga hukom natin parang doktor na rin. Yung mga doktor natin, woke din. Hindi. Napagpa siya ng isang doktor na hindi siya banta sa kahit sino at pinayagan siyang manatili sa lansangan. Lumabas ka sa labas. Muhammad, ayos ka lang. Hindi ka banta sa kahit sino. At kinabukasan, wala pang 24 na oras ang lumipas, nag-amok siya at nanaksak habang sumisigaw ng Allahu Akbar. Nagulat ang mga awtoridad ng Switzerland sa pangyayari. Sige, makita tayo mamaya. Tingnan mo ang taong ito. Isa siyang Turko. Alam mo, maraming Muslim ang nagsasabi na karamihan sa mga terorista ay galing sa gitnang silangan at Pakistan.
Siguro hindi mula sa India o Bangladesh. Yung terorista sa Bondi ay may lahing Indian, hindi galing Turkey o Albania. Narinig ko ring hindi na Muslim majority ang Albania. Siguro kaya hindi tayo masyadong nakakakuha ng mga terorista mula sa Albania. Pero hindi lang yon. Maswerte ka na kung isa lang ang Islamist terrorist attack sa Europa. Tingnan mo ito. Tingnan mo itong taong parang bomba mismo. Inaresto mayon sa City Hall ng The Hague, Netherlands, ang isang 28 taong gulang na Dutch dahil sa pagbabanta ng pambobomba. Tingnan mo siya. Ano ba yan? Paulit-ulit nilang ginagawa ito at paulit-ulit nila tayong pinayayaman ng mga terorista. At patuloy ninyong pinapapasok sila. Wala kang magagawa tungkol dito. Ilan pa bang tao ang kailangang mamatay? Ilan pa bang bomba ang kailangang sumabog? Ilan pa bang bata ang kailangang masaksak bago mo masabing tama na? Ano bang sapat? Oo, ano yun? Naalala ko kung may random na pag-atake gamit ang kutsilyo na walang kinalaman sa mga dayuhan, tama ba? Isang puting lalaki ang sumaksak sa kapaputi o isang puting lalaki ang pumatay sa kanyang asawa para tumakas kasamang kanyang kabit. Alam mo yon, may mga documentary tayo tungkol sa krimen, di ba? Kaya sariling suliranin natin ang mga yon. Pero dati, ito ang humuhubog sa ating pag-unlad ng kultura. Naiintindihan natin na, sige, may nangyayaring karahasan sa tahanan. Kailangan nating gumawa ng aksyon tungkol dito. Milyon-milyon dolyar ang ginagastos ng gobyerno sa ad campaign. Sa Australia, may campaign noon laban sa karahasan sa kababaihan at sinabing, tutol ang Australia dito. Pinapahiya ng tao ang mga lalaking nananakit o maabuso sa kanilang kasintahan at babutaya. Mas epektibo ito noon dahil magkakapareho ang kultura. Mas madaling lutasin ang mga problema nito kaysa kapag galing sa iba't ibang kultura ng ikatlong mundo. Kaya tingnan mo ito. Ang tapang niya mga pare. Anong plano natin? Anong gagawin? Kailan ito matatapos? Hindi ko alam. Pero mukhang papunta na tayo sa puntong babaliktad ang takbo. Tapos na ang palilinlang sa mga taga rito na nagrereklamo sa hindi na ibabalik na pinsala sa kanilang lipunan dahil sa ang pagkakaiba-iba ang lakas natin. Sinasabing maganda ang pagpapayaman ng kultura at na pinayayaman tayo ng multikulturalismo. Pero hindi yon totoo. Iyan ang tinatawag nilang pagpapayaman, mga pare. Tingnan mo siya. Sa totoo lang, naalala ko lang. Walang nagsasabi nito, bakit mo huhubaran hanggang brief na L ang isang matabang terorista? Tingnan mo yung malalaking hita niya. Grabe. Tingnan mo kasi kailangan nilang i-check siya. Kung nakatakip siya ng buo, di mo alam kung ilan ang bumbang dala niya sa loob ng damit. Kaya kailangan nilang hubaran siya. Yun ang lohika. Nung ginawa ito ng Israel sa mga terorista ng Hamas, maraming nagsabing inaabuso nila ang mga ito ng sexual. Hindi, ito ay isang safety protocol dahil hindi mo alam kung ano ang dala niya sa ilalim ng kanyang damit. Oh, sa totoo lang, nakakadiri ito.